Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta po kayo? Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-live tayo at mag-upload ng mga videos. So ngayon, mga kamunting tinig, pag-usapan natin ang naganap na 2025 election, no? Midterm election. At alam naman natin na hindi po lahat ng alyansa nakapasok. At nakapagtataka na nag-number 1 pa si Bongo, kasunod, andyan pa si Bato at saka si Marcoleta. So ito mga kamunting tinig, ang isa lang sa mga masasabi ko. Let us congratulate kung sino man ang nanalo. But when it comes to the impeachment laban kay Sara Duterte, the evidence will prevail. So ako naman naniniwala ako sa kakayahan ng ating mga prosecutor. Okay? Ang gagawin is what we call this, palakasin, no? Ang ebidensya. Sa punto na ito, nag-a-analyze tayo kung magpo-prosper ang impeachment laban kay Sara Duterte or hindi. Dahil marami po sa mga incumbent ang ayaw ng impeachment. Okay? Pero wala na silang magawa. Dahil dadaan po ang impeachment sa proceeding. Hindi po mabaliwala ang essence ng impeachment. Alam nyo kung bakit? Kasi dadaan po sa proseso na transmit na galing sa Kongreso, andyan na sa kamay ng mga senador. So sa June, magsisimula na po ang impeachment trial. Abangan natin kung paano po i-present ng House of Representatives prosecutor team ang mga ebidensya na magdidiin kay Sara Duterte na makonvict siya sa 7 article of impeachment na kaso sa kanya. O, ayan na mga kamunting tinig ha. So huwag kayong mag-alala sa resulta ng eleksyon. Maniwala kayo that the president, choose the best senatoriables. Kasama ang palad, hindi po nakapasok ang majority sa miyembro ng alyansa. Ganun talaga. So let's move on. No? Ang importante, ginawa natin ang makakaya natin, na mapanalo ang Team Alyansa. Ang problema, lumusot pa yung mga hindi Pilipino ang pagsiserbihan, kundi ang mga Duterte. So, pumasok si Bam Aquino, pumasok si Kiko Pangilinan, and then ang in-endorse na adopted candidate ng PDP, si Amy, si Camille. So ang mangyayari diyan, si Bongo, si Marcoleta, si Camille Villar, Bato de la Rosa, Amy Marcos. So 5. Then ang sa alyansa, parang 5 din. Sa partial unofficial result. Si Bam Aquino, 2. So, abangan natin kung ano pa yung mga mangyayari. Okay? Abangan natin kung ano pa yung mangyayari. Pero, tayo po ay naniniwala sa process. So, abangan natin what will happen to the impeachment trial of Sara Duterte. Kung yung mga naiwan ba ng mga senatoriables ay mayroon pong mag-i-impeach kay Sara based on evidence. At saka kung titingnan natin kung ano yung magiging boto ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan, because in their early pronouncement, others speculate that they are not favor of impeachment. But when the evidence is strong, how can they resist that? How can they make a certain decisions go against impeachment if the evidence
is very strong or the evidences are very strong. Yun lang yun. So ayaw kong manisi ng kung sino, kung bakit ganun ang nangyari, but I still believe the wisdom of the President. Kaya tayo mga pro-government people, let's support the administration no matter what might happen. Okay? At hindi magtatagumpay ang mga balak na pabagsakin ang administration. Kasi, ang alyansa kasi nadali sa paninira. Ang kalaban ng alyansa nanalo, it's because of sympathy. Iyon. Hindi na tinitingnan ng mga sumusuporta sa padapa wala ng laban. Kaya na ang kanilang pinanalo ay hindi po asset ng bayan. Hindi na po. Ang importante, makaganti sila sa mga sumusuporta sa administrasyon. Okay? Yan ang reason nila. Mabilis ang hatak nila ng kanilang tinatawag na sympathy. Kinukuha nila yung interest ng tao, yung simpatya ng tao. Kaya kahit alam nila na hindi ka pa napanalo ang kanilang mga kandidato, pero tinuloy pa rin nila. Kaya vote straight ang PDP. Vote straight ang PDP. Ewan ko lang sa alyansa kung ano nangyari. But I must proud to say that I voted the 10 senatorial balls sa alyansa plus the 2. Pero sa punto na ito, if you are worried, pagdating sa impeachment, ang tanong, may impeach na ba si Sara Duterte o hindi may impeach si Sara Duterte? Anong pinaka-the best natin na titingnan dyan? Kung paano po ilaban ng prosecution panel or prosecution panel ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. And that is a political process, okay? And that's normal to our constitution. So, nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Paano pa kasi nag-analyze pa. So, hindi na ako magsasalita. Ang importante dito is, hindi pa rin nawawala yung aking paniniwala na ang mga senator ay magde-decide based on the evidence, not it is because of sympathy. So ako tiwalang-tiwala pa rin ako na si Sara Duterte ay makukonvict, no? Or mai-impeach. Makukonvict po siya sa mga ebidensya kapag lalong ginalingan ng mga prosecutor natin. So sa mga hindi makamove on sa resulta ng election, mag-move on na. Okay? Wala pa namang final at saka official result. Partial parang at saka unofficial. Marami nang nagsasabi, marami nang hindi na talaga makonvict si Sara. Tapos na yung impeachment. Kasi panalo ang mga ganito. Pero abangan natin. 'Di ba? It is not good to say that hindi na po siya mai-impeach. Kasi we underestimated the wisdom of the senator. Kahit na ayaw nila na ma-impeach si Sara Duterte, pero kung ang ebidensya ay napakatibay, maaaring maka-impluwensya sa kanila ang public opinion dahil tututukan po ito ng taong bayan. Aside sa mga nananalo ngayon ng mga senador, yung hindi nanalo, yung hindi nagtumakbo, nasa 2028 pa sila makatakbo, inoobserbahan pa rin ng mga Pilipino yan. Excited ang mga Pilipino na magkaroon ng impeachment trial. Okay? Despite of the opposition from the Senate, naniniwala pa rin ako that they're gonna make a decision that is because they're in favor of Duterte's, but it is because of the evidences probably be presented by the prosecution panel. Kaya po, tiwalang-tiwala pa rin ako na uusad ang impeachment trial sa June. At saka malapit na po yan. Pagbalik po ng Senado. Pagbalik po ng Kongreso. Ganon talaga eh. Paano? May nilaglag pa kasi sa alyansa. Hindi pagin straight. Samantalang sa mga DDS, straight vote ang boto nila sa mga Duterte.
Plus, dinagdag pa nila si Villar at saka si Aimee. Kung nag-straight vote lang talaga ang alyansa, di na masyadong nag-a-analyze ng analyze pa, may laban sana. Pero ganun pa man, ang tanong, may impeach ba si Sara Duterte or not? Bakit? So comment down below. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabing tapos na ang eleksyon. Let's move on. At dapat yung mga nanalo, magserbisyo sa Pilipino, hindi magserbisyo sa isang politiko. Mabuhay po tayo mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Kung kayo po ay bago again sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Bye-bye and God bless. Thank you so much sa inyong lahat and again, mabuhay po tayo.